星の花広げ舞い上がれ最後まで諦めないさやり続けることに必ず意味がある You just try again 闇を受けて You just go away 未来はいつも僕たちは待ってる大空駆け抜けて海原越えてゆけ天使の嘆きすAng Chimera Ants, mga insektong nasa ilalim ng isang level 1 quarantine. Wala silang kabusugan at laman ng tao ang pinakabago nilang natipuhang pagkain. Ngayong lumaki na sila sa mahigit 2 metro, wala nang laban at sangkatauhan sa kanila. Huh? Teka, ano yung papalapit dito? Ha? Mga halimaw! Makinig kayo. Yung mga malaki na ang targetin nyo dahil yun ang mas masustansya. Sugod! Palipat-lipat ng lugar ang reyna ng Chimera Ants hanggang sa makahanap siya ng lugar na angkop sa pangangailangan niya. Sa oras na mangyari yun, magsisimula siya na mas marami pang sundalong Chimera Ants para lumaki ang hukbo niya at madipensahan ang napili niyang lugar. Patuloy din siyang magsisilang ng mga manggagawang Chimera Ants para mabilis na maitayo ang kuta niya, kung saan siya mananatili hanggang sa mga huli niyang sandali. Kaya kung sakaling totoo nga na lumaki ng higit sa 2 metro ang isang Chimera Ant Queen at napili niyang tumira sa isang lugar na maraming tao, sigurado na hindi lang 1 o 2 tao ang mawawala, kundi isang buong baryo o syudad ang biglang bababa ang populasyon. Wala pa rin. Na-check ko na lahat ng balitang lumabas sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Hindi lalampas ng 10 ang pinakamalaking grupo ng naglaho. Teka, pwede ba nating i-check na mas detalyado ang bawat kaso? Oo, pero baka hindi tayo matapos. At alam mo ba kung ilang daang libong tao ang nawawala taon-taon sa buong mundo? Eh kung simulan natin mag-imbestiga sa mga lugar na pinakamaraming kaso ng pagkawala. Teka. Bali wala pa rin. Mahigit 2 taon ng huling insidente. Baka naman pwede nating i-search kung may nakakita ng kahina-hinalang bagay. Oo, kung may nakakita ng insektong 2 metro ang laki, tsak na malaking balita yon. Syempre sinerch ko na rin yun. Pero nakapagtataka nga kasi, walang lumabas na ganong balita. Wala akong nakita. Hindi naman kaya nag-aalala lang tayo ng gusto sa wala? Oo nga. Ilabas mo yung tidal data records nung natagpuan yung binti sa Pangpang. Yung binti ng insekto, natagpuan nila dito. Ipakita mo sa akin yung records 10 araw bago yan. I-isolate mo ang lahat ng mga daloy ng alon na maaari nakapagdala ng pinting yan sa lugar na yan ng araw na yon. Anong iniisip mo? Posible kasi naputol ang parte na yun bago ito napunta sa dagat. At kung ano mang nilalang ang pinanggalingan nun, hindi naman yung inanod kasama nun. Oo nga no. Lumalabas na maaaring alin sa mga Balsa Islands ang pinagmulan nito. Ibig sabihin, may posibilidad na nanggaling yun sa Mutiny Federation. Sa Mutiny Federation? Ah, dun yung NGL Autonomous Region, di ba? Oh, pati na rin ang silangang Gorto nasa islang yon. Kung may insidente nga naganap sa 2 bansang yun, wala nga tayong maririnig. Ano yung NGL? Acronym yan para sa pangalan ng bansa nila, Neo Green Line. Bansang kinabibilangan ng mga hindi sangayon sa anumang uri ng teknolohiya at modernisasyon. Mas gusto nilang mamuhay ng kaisa ng kalikasan. Ito sila.
Ang pangunahing paraan ng komunikasyon nila, sulat kamay pa rin. Pangunahing transportasyon, kabayo. Ang sino mang mahuli na nagpasok ng teknolohiya sa bansa ay ikukulong o bibitayin. Noong 87, isang TV crew na kinabibilangan ng 3 lalaki ang nahuli na pumuslit sa bansa nila sa pagtatangkang makakuha ng scoop. Yung isa nakabita, yung dalawa nakabilanggo. 99% ng 2.17 million na populasyon nila kasapi ng Neo Green Life Party at yung natitirang porsyento mga support volunteer. Ipagpalagay nating dun nga napunta ang hinahanap nating level 1 quarantine na Kimeraan. Ano ang magiging reaksyon ng mga mamamayan ng NGL sa ganong sitwasyon? Malamang wala silang aksyong gagawin. Noon, nang tamaan ng nakamamatay na epidemya ang bansa nila, hindi sila nagpagamot sa mga doktor. Ayaw nila ng gamot dahil ayaw nilang pakialaman na natural na takbo ng kalikasan. Kahit ang sabihin natin maisipan nilang humingi ng tulong bigla sa labas ng bansa nila, magiging huli na rin. Kung totoong ang binti ng isang Kimeraan Queen na nakita natin sa Southern Peace Auction House, malamang sa mga oras na to, nakapagtayo na siya ng kuta niya sa lugar na yon. Isang paligsahan? Oo, tayong dalawa. Maglaban tayo para makita kung sino makakapagdala ng mas maraming pagkain para sa Reyna. Hinahamon kita sa isang paligsahan. Tumatanggi ka? Duwag ka! Labanan mo ako! Lalabanan kita? Inuutusan mo ba ako? Ganun ba? Bakit ako makikinig sa'yo? Sino ka naman para utusan ako? Isa lang ang sinusunod ko at yun ay walang iba kundi ang mahal na Reyna. Ang sabihin mo, takot ka lang kasing matalo. Alam mo kasi na ang mga sundalo sa pangkat ko ang pinakamagaling sa lahat. Kayang-kaya namin talunin na lahat ng ibang pangkat ng Reyna dito. Tama, yun na nga. Kung isasali natin lahat ng ibang pangkat sa paligsahang ito, mas marami tayong makukuha pagkain para sa Reyna. At mas matutuwa pa siya sa atin. Maganda rin naman ang kalalabasan, hindi ba? Mas maraming pagkain? Oo nga. Maganda nga yung naisip mo. Kung mas marami tayong mahuhuling pagkain, mas mapapasaya natin ang Reyna. Ayos, kung ganun, gawin na natin. Pero naniniwala ako na importante rin ang kalidad ng pagkain niya. Hindi lang marami, kundi dapat pinakamasustansya mga tao lang ay ipakain natin sa kanya. Kahit kailan napakaseryoso ng isang yon. Kaya nga siya ang paborito ng Reyna natin. Tapat siya, matyaga at puspusan kung magsilbi. Hula ko, yung taong pinagmulan ng jeans niya, tapat din at porsigido, kaya ganyan ang ugali niya. Hoy, saan ka pupunta? Hindi ba dapat nagpapahinga ka lang sa inyo? Ako nang hahabol sa kanya. Wag na, baliwala lang yan. Pero kapag hinayaan natin siyang lumabas sa kakahuyan, buong araw na siyang maglilibot doon sa paghahanap sa mga anak niya. Oo nga, araw-araw siyang ganyan. Baka bumigay na lang ang katawan niya. Pero kahit na gusto nating tumulong, hindi rin natin siya mapipigilan. Hindi natin yan maaalis sa isang magulang. Ilang araw na rin ang nakalipas mula nung huli nating makita sina Kurt at Rowena bago sila mawala. Para bang bigla na lang silang naglaho sa balat ng lupa. Giganting insekto? Mukhang hindi pa natin nasusuyod ang lugar na to ha. Malamang sila na yon! Nakita mo ba? Nangunguha ng taong mga halimaw na yon! Malamang sila din ang kumuha sa mga anak mo! Mahusay ito. Sa dami ng nahuli natin, sigurado matutuwa ang mahal na Reyna sa atin kaya...
Anong... Iligpit ang mga insekto kagad. Utos galing mismo kay Gyro. Gyro? Anong bagay yon? Yun ang pangalan ng dakilang hari namin! Nakatakas pa. Okay na tayo, nakabili na ako ng tickets papunta sa Mitten Federation. Pero para makarating sa NGL mismo, kailangan muna natin sumakay ng airship papunta sa katabing bansa ng Rocario. At mula ron, tatahakin na natin ang natitirang distansya mula sa lupa. Hindi lang mga insektong sasalubong sa atin doon, pati mga sikreto. Ang saya, di ba? Anong mga sikreto? Ano ibig mo sabihin? Narinig niyo na ba ang tungkol sa Didi? Didi? Isang uri ng droga na pwedeng lunukin na mabilis na kumakalat ngayon sa mga lungsod sa buong mundo. Nagmumula yun sa Bilatry na tumutubo lang sa Mitten Federation. At sinasabing may 80% ng mga Bilatry na yon matatagpuan sa teritoryo ng bansang NGL. Kaya may mga haka-hakang ang drogang yon ay produkto ng bansang NGL? Pero sabi-sabi lang yun. Wala pang kahit sino nakapagpatunay na may katotohanan ngayon. Natural, sa hirap ba naman pumasok doon eh? Ang lahat ng nagtatangkang pumasok sa NGL para kumuha ng solid na ebidensya, pinaparusahan ng kamatayan. Kamatayan? Hindi siya binitay? Huh? Hindi. Dahil hindi naman siya nahuli na naguhukay ng ebidensya ng mga malagim na sekreto ng NGL. Kung inaresto siya at sinintensya ng otoridad doon, malalaman natin agad yun dahil... May suot na tenga ang isang ito at nakamonitor siya maigi. At mula ron nakuha namin ang huling mensahe niya bago naputol ang koneksyon namin sa kanya. Nung pinakinggan namin ang mensahe. Mga halimaw! Mga higanting insekto! Mga higanting insekto? Ano sa palagay mo? Masyadong limitado ang impormasyon natin para makasiguro pero... Pero bilang exotic game hunter na nagsispecialize sa mga magic beast, kailangan ko makita ito na malapitan. Kung ganun, edi ayos na. Kukuha ko ng 3 ticket papunta sa Mitten Federation. Gawin mo ng 4. Ponzo, Gusto kong sumama sa hindi inyo. pwede. Masyadong delikado. Isa pa, wala kang professional hunter's license. At NGL ang pinag-uusapan natin dito. Delikado dun. Kaya nga. Hindi pinapayagan makapasok ang anumang uri ng teknolohiya sa NGL, hindi ba? Kapag nahuli nila kayo may dalang cellphone o anumang uri ng communication device, aarestuhin kayo at ikukulong. Kaya kung magkaaberya, mas kakailanganin niyo pa nga ako. Hindi ako mismo, kundi ang mga munting kaibigan ko. Kaya nilang maghatid ng mensahe kahit saan dako ko pa sila ipadala. May punto ka dyan. Magiging malaki ang pakinabang nila. Alam kong medyo huli na para itanong to sa inyo pero... Sigurado ba kayong gusto niyo sumama? Siguradong sigurado! Tama po kayo, huli na para itanong nyo pa yan. Sa ngayon, wala tayong paraan para makatiyak sa kung ano ang lagay ng sitwasyon sa NGL. Hindi natin alam baka dinumog na ng mga higanting kimeraan sa buong lugar at tinahanting na nila ang mga tao. Kung ganun kalalang sitwasyon na maratnan natin doon, ang magiging prioridad ko ay kaligtasan ng mga miyembro ng team ko kaya hindi ko kayo matutulungan kapag nagkataon. Kaya kailangan nyo ipagtanggol ang mga sarili nyo. Kung sasama kayo, yun ang pinakaunang kondisyon ko. Oo, kaya namin yun. Siyempre naman. At kung mangyaring ako naman ang malagay sa panganib, iwan nyo ako kagad at iligtas ang sarili nyo. Maliwanag. Ayos din yung huli nyo. Pero yun lang, wala pa yan sa kahit kalahati man lang na nahuli ng pangkat kong mga tao. Hindi ako nakikipagkumpetensya sa'yo. Tulad na sabi ko, para sa akin, kalidad ang mas mahalaga. Ay, bahala ka na nga. Narinig mo na ba yung nangyari kanina? Naubos yung pangkat ni Tandang Pagong, inambus daw siya ng mga tao. Inambush siya? Malamang mga baril ang tawag sa ginagamit nila sa inyo. Baril?
Isang uri ng armas na parang maliit na kanyon na naglulunsad ng mga bakal na panudlan na kung tawagin ay bala sa pamamagitan ng puwersa ng pagsabog ng pulbura. Ito ang isa sa pinakalaganap na sandata ng mga tao. Alam mo, salamat pero wala akong naintindihan sa mga sinabi mo. Kung gusto nyo mas maintindihan ng mga bagay-bagay, magbasa kayo. Napakaganda ng mga libro. Marami kayo matututunan tungkol sa kung paano mag-isip ng mga nilalang na yan, kung paano sila kumilos at pati na ang pamamalakad nila sa lipunan nila. May isang tanong lang akong gustong masagot. Ang mga tao ba may mga hukbo din sila tulad natin? Hukbo? Oo, dahil mukha sila may mga sariling hukbo. Nagkaisa sila sa pakikipaglaban sa amin at sinabi nilang pinangungunahan din sila ng isang leader. May hari din sila katulad natin. At saka, may isa pa pala akong katanungan. May nabanggit yung isa sa kanila tungkol sa isang pangalan. Pangalan ba ka mo? Hindi kita masisisi at naguguluhan ka. Yun ay isang bagay na may silbi sa mga tao pero walang silbi sa atin kaya hindi natin ginagamit. Ayon dito sa nakalagay sa libro. Akalain mo yun, may mga tao rin palang may ibang kayang gawin bukod sa tumakbo at mag-iiyak na para mga hayop na kinakatay. Hindi ko alam kung bakit ikinagugulat mo pa ang bagay na yon. Tayo pa nga lang dalawa, napakarami ng pagkakaiba. Natural na marami ring iba't ibang katangian ng mga taong pinagmulan natin. Baka nakakalimutan mo, dumadaloy sa mga ugat natin ang dugo nila. Tinatawagan lahat ng mga pinuno ng hukbo. Tinatawagan lahat ng mga pinuno ng hukbo. Tinatawag tayo ng mahal na Reyna. Tinatawagan lahat ng mga pinuno ng hukbo. Hindi ba sumasakit ang ulo mo sa tuwing tinatawag tayo ng Reyna para mabibiyak ang bungo ko? Sa totoo lang, nakakatuliling ang boses niya. Wala tayong magagawa at hindi kayang mangusap tulad natin ng mahal na Reyna. Dumating na ang tamang oras para simulan ko ang paghahanda para sa pagsilang ko sa hari. Kaya simula ngayon, kakailanganin ko ng mas maraming pagkain. 50 tao araw-araw. Masusunod po! Mahal na Reyna, maaari po ba ako magsalita? Sige, magsalita ka. May mga taong sundalo rin katulad namin at gumagamit sila ng mga armas para labanan kami. Gusto ko lang pong imungkahi na lalo pang pagtibayin ang depensa ng kuta natin bilang paghahanda sa anumang pag-atake na maaari nilang gawin. May ilan po akong mga naisip na magandang pagpapatupad nito. Gusto niyo po bang marinig? Hahayaan kong kayo na magpasya sa bagay na yan. Isa lang ang dapat kong pagtuunan ng pansin at yun ay walang iba, kundi ang anak ko na magiging hari. Naiintindihan ko po. May huling bagay lang po akong ipapakiusap. Maaari niyo po ba kaming payagan na magkaroon ng mga pangalan? Pangalan? Para saan naman? Magsisilbi yung paraan na mas madaling pagkilala sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng tawagan. Bueno, bahala kayo. Gawin niyo ang gusto niyo. Lubos po ang aking pasasalamat. Nahihiwagaan ako sa kanila. Nakakapag-isip sila para sa mga sarili nila. At may mga nais din sila tulad ng paggamit ng pangalan. Habang naglilingkod sila sa akin, nagkukompetensya sila para sa karangalan. At dahil doon, mas nangingibabaw sila bilang individual. Siguro nakakagulat din na naiintriga ako sa malalaking pagbabagong ito. Siguro hindi ko alam, pero hindi malayong may bahay din ako ng dugo ng mga tao sa katawan ko. Pero lahat ng yun ay hindi na mahalaga. Mas panatag na ako ngayon. Nakikita na kita na para bang anino ng nakaraan kung unti-unting bumabalik sa aking alaala. Ang aking hari. Ikaw ang mangingibabaw at magmamay-ari sa mundong ito. Mga pangalan pala, nakakaaliw din kahit papano. Kayong tatlong maharlik ang gwardya ng hari. Ako mismong magkakaloob ng pangalan sa inyo. Nakapagdesisyon ka na? Tungkol saan? Naalala mo ba yung sinabi sa atin ni Kite bago tayo umalis? Na kung sakali malagay siya sa panganib, tumakas tayo at iwan siya? Oo, pero hindi yung desisyon. Utos niya yun sa atin. Oo. Kaya nga pagkasabi niya nun, pareho tayong hindi nakaimik, hindi ba? Pero dahil sa sinabi niyang yung napaisip ako. Posible ba talaga ang isang katulad ni Kite na nakakuha ng respeto ni Jing ay malagay sa ganong kalaking panganib?
Naalala mo ba yung sinabi mo na natural lang isipin na may dahilan si Jing na pagtagpuin kami ni Kite, hindi ba? Oo. Naisip ko rin yon. Sa tingin ko, tama ka. Hindi ko pa alam sa ngayon kung ano ba talaga ang dahilan yon, pero hindi ako ang tipong susuko. Kahit gaano pa kahirap o delikado ang sitwasyon. Importante sa akin yon. Ayoko madismaya sa akin si Jing. Pero syempre, mas ayoko madismaya sa sarili ko. Kaya hindi ako tatakas. Yun ang naging pasya ko. Ayan ka na naman. Sa tindi ng determinasyon sa mukha mo. Akala ko naman kung anong sasabihin mo, yun lang pala. Inaasahan ko na yun sa'yo, no? Ganon? Ang tagal ko rin pinag-isipan yun, no? Talagang nag-imagine pa ako ng iba't ibang simulation. Kahit na mag-isip ka pa o hindi, sigon ay sigon. Ikaw ang tipong pag may nagsabing iwan mo sila sa laban, hindi ka makikinig. Sadyang matigas ang ulo mo. Pakiramdam ko tuloy, parang sumakit lang yung ulo ko sa kaiisip para lang sa wala. Sige nga, ikaw ba? Anong gagawin mo? Ewan ko. Ayoko nag-iisip sa wala, kaya tsaka ako naisipin pag nandyan na. Posible tumakas ka nga at iwan si Kite? Depende nga sa sitwasyon yun eh. Kaya nga, mahirap masabi hanggat hindi nangyayari yung mismong sitwasyon. Halimbawa nga lang. Mahirap yan. Hindi natin masasabi kung anong mangyayari sa hinaharap, kaya baliwala pag-isipan masyado. Malalaman mong desisyon ko kapag nandun na tayo. Tahimik na umusad sa himpapawid ang airship na magdadala sa kanila sa Mytene Federation. Wala silang kamalay-malay sa malagim na kapalarang naghihintay sa kanila doon. Saga